Iniisip ng karamihan na alam nila kung ano ang pundasyon ng kapitalismo, malayang pamilihan, kaunting interbensyon ng gobyerno, at ang ideya na kung ang bawat isa ay maghahangad ng sarili nilang interes, ang lipunan ay ayusin ng sarili nito. At kung itatanong mo kung saan nagmula ang ideyang iyon, palaging pareho ang sagot na makukuha mo. Adam Smith, ang lalaking nakaputing peluka, ang ama ng economics, ang propeta ng laissez-faire. Ngunit narito ang bagay, hindi kailanman naniwala si Adam Smith sa bersyon ng kapitalismo na madalas na binabanggit ng mga tao mula sa kanya ngayon. Sa katunayan, ang mga taong sumasamba sa kanyang pangalan ay kadalasang ang mismong mga taong binalaan niya. Maligayang pagdating sa The Financial Historian, kung saan nagtatagpo ang pera, kapangyarihan at kasaysayan, at kung saan walang kasing simple ng tila. Bago natin pag-usapan ang tungkol sa hindi nakikitang kamay, kailangan nating umatras. Dahil karamihan sa mga tao ay hindi pa talaga naririnig ang itinaguyod ni Smith, at hindi nila kasalanan iyon. Sa nakalipas na siglo, isang buong mitolohiyang pang-ekonomiya ang nabuo sa paligid ni Smith, isang mitolohiyang laganap na naging sentido komun. Sinasabi nito, dapat manatili ang gobyerno sa labas ng ekonomiya, dapat malayang gumana ang mga pamilihan, at ang natural na kompetisyon ay lilikha ng kasaganaan para sa lahat. Kalaunan ay tinawag ng mga ekonomista ang pananaw na ito na laissez-faire, isang pariralang Pranses na nangangahulugang pabayaan o mas tumpak, huwag makialam. Ayon sa kuwento, si Adam Smith ang nag-imbento ng laissez-faire, na naniniwala siyang dapat hayaan ang mga pamilihan, na mas nagtiwala siya sa kasakiman kaysa sa gobyerno, na ang walang sagabal na komersyo ang pinakadalisay na anyo ng pag-unlad ng tao. Ito ay isang maayos na kuwento, simple, malinis, ideolohikal. Ngunit may isang maliit na problema sa kuwentong iyon. Hindi kailanman sinabi ni Adam Smith ang katulad nito, ni minsan. Sa katunayan, kung nakita ni Adam Smith ang tinatawag na modernong kapitalismo na malayang pamilihan, malamang ay tatanong niya kung sino ang muling sumulat ng kanyang mga libro at kung bakit nila binalewala ang lahat ng mga babala. Kaya balik tayo sa totoong mundo ni Adam Smith. Hindi ang itinuturo ng mga maginhawang slogan, kundi ang mundong kanyang ginagalawan. Si Smith ay ipinanganak noong 1723 sa Scotland, isang lupain ng malupit na taglamig, limitadong pagkataon at isang lipunan kung saan ang talaangkanan ay mas mahalaga kaysa sa talento. Ang Inglaterra ay hindi isang lupain ng mga malayang pamilihan. Ito ay isang imperyong pangkalakalan. Ang kalakalan ay kinokontrol ng mga maharlikang karta. Ang mga presyo ay kinokontrol ng mga guild. Ang mga industriya ay pinangungunahan ng mga kartel. At ang pandaigdigang kalakalan ay pinangungunahan ng mga higanteng korporasyon tulad ng East India Company na may sariling mga hukbo at kumikilos na parang isang soberanong entidad. Ito ang mundong nakita ni Smith, isang mundo kung saan ang kapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika ay magkakaugnay, kung saan ang mga pamilihan ay hindi malaya kundi hinuhubog, pinangungunahan at kadalasang minamanipula ng mga pribadong interes. Kung mayroon man, siya ay isang palaging babala na kapag ang mga negosyante ay may labis na impluensya, babaguhin nila ang mga patakaran para sa kanilang sariling kalamangan. Isinulat niya na, ang mga kalalakihan na may parehong kalakalan ay bihirang magkita-kita nang hindi na uwi ang pag-usap sa isang sabwatan laban sa publiko. Ibig sabihin, tuwing nagtitipon ang mga negosyante, nagdurusa ang lipunan. Hindi iyon eksakto ang slogan ng walang pigil na kapitalismo. At narito ang isa pang katotohanan na madalas na hindi napapansin ng mga aklat-aralin. Si Adam Smith ay hindi sinanay bilang isang ekonomista. Hindi niya man lang itinuring ang kanyang sarili na isang ekonomista. Siya ay isang pilosopo sa moralidad, isang taong nag-aaral ng pag-uugali ng tao, empatiya, pakikiramay, at ang psikolohiya sa likod ng kung bakit natin tinatrato ang isa't isa ng patas o hindi. Bago isulat ang The Wealth of Nations, isinulat niya ang Theory of Moral Sentiments, isang malalim na aklat philosophical tungkol sa moralidad ng tao. At kung babasahin mo ang librong yan, basahin mo talaga, maintindihan mo na naniniwala si Smith na ang lipunan ay gumagana lamang kapag ang mga tao ay nagtrato sa isa't isa na may kabaitan at responsibilidad sa isa't isa. Hindi siya naniniwala na ang kasakiman ang nagpapatakbo sa mundo. Naniniwala siya na ang moralidad ang nagpapatakbo. At ito ang humahantong sa pinakamalaking pagbabago sa buong pamana ni Smith, ang hindi nakikitang kamay. Ito ay isang pariralang alam ng lahat, bagamat maraming tao ang hindi alam kung saan ito nagmula.
Ang ideya na ang mga merkado, kung hahayaan, ay magdadala sa lipunan sa mas magagandang resulta. Ngunit ang itinatago ng modernong kapitalismo ay ito. Ginamit ni Smith ang pariralang iyan ng 3 beses lamang sa lahat ng kanyang isinulat, 3 beses. At kahit minsan ay hindi niya inilarawan ang isang universal na batas ng merkado. Kahit minsan ay hindi niya sinabi, hayaang mag-iba ang mga korporasyon, ang mga bagay kumokontrol sa kanilang sarili. Kahit minsan ay hindi niya sinabi, ang deregulasyon ang daan patungo sa kasaganaan. Kaya kung ang hindi nakikitang kamay ay hindi mahalaga sa pilosopya ni Smith, ano ang mahalaga? Ang kanyang paniniwala na ang ekonomiya ay gumagana lamang kapag lumiford. Ang muling pagpapakahulugang ito ay hindi aksidente. Ito ay estratehiko. Habang umuusbong ang mga higanteng korporasyong industrial noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo, mga riles ng tren, bakal, langis, kinailangan nila ng philosophical na katwiran para sa kanilang kapangyarihan. Hindi gusto ni na Andrew Carnegie at John D. Rockefeller ang regulasyon. Gusto nila ng legitimasyon. At tatagpuan nila ito sa isang pinahinang bersyon ni Smith. Kalaunan, ginamit ng Cold War ang pinahinang bersyong iyon bilang sandata. Kailangan ng kapitalismo ng isang moral na salaysay upang kontrahin ang komunismo at ang di nakikitang kamay na inalisan ng lahat ng nuance ay naging salaysay na iyon. Ito ay tinaguyod hindi bilang isang obserbasyon, kundi bilang isang universal na batas, isang batas na pumapabor sa mga nasa kapangyarihan sa loob ng sistema. Ngunit ang talagang kinatatakutan ni Smith ay ang nalikha ng ika-20 siglo. Mga korporasyong napakalaki na kaya nilang magtakda ng mga presyo, hubugin ang mga batas at mangibabaw sa buong bansa. Nagbabala siya na ang mga mangangalakal, kung hahayaan sa kanilang sarili, ay dadayain at aapihin ang publiko. Nagbabala siya na ang mga monopolyo ay sisira sa kompetisyon. Nagtalo siya na ang gobyerno ay dapat makialam upang maiwasan ang mga pagbaluktot sa merkado, protektahan ang mga manggagawa, at mapanatili ang pagiging patas. Ngunit ang mga nagsasabing si Smith ang kanilang bayani ay hindi pinapansin ang mga bahaging iyon. Ang kanilang bersyon ay pinasimple, nilinis at hinubaran ng moral na pundasyon nito. Lahat ng babala ay binubura, lahat ng mga detalye ay inaalis, lahat ng mga hindi kanais-nais na katotohanan ay inilibing. Ito ay isang pamilyar na padron sa kasaysayan. Kinukuha ng mga makapangyarihang grupo ang tanging pangungusap na pabor sa kanila at iniiwan ang iba. Binabanggit nila ang hindi nakikitang kamay, ngunit hindi ang pagkondena ni Smith sa mga korporasyon. Pinupuri nila ang kanyang pananampalataya sa mga merkado, ngunit binabalewala ang kanyang galit sa hindi pagkakapantay-pantay. Pinupuri nila ang malayang merkado, ngunit nakakalimutan na nakita ni Smith ang merkado bilang isang nilikha ng tao, hindi isang puwersa ng kalikasan, at sa gayon ay nangangailangan ng mga patakaran, pangangasiwa, at pagpigil sa moral. At ito ang iniiwasan ng mga modernong tagagawa ng patakaran. Hindi kailanman naniwala si Smith na ang mga individual na naghahangad ng kanilang sariling interes ay palaging nagbubunga ng magagandang resulta. Naniniwala siya na madalas silang nagbubunga ng masasamang resulta. Ang buong layunin ng The Wealth of Nations ay upang ipakita kung bakit nabibigo ang mga merkado, kung paano nabubuo ang mga monopolyo, kung paano minamanipula ng mga kartel ang mga presyo, kung paano sinisira ng mga korporasyon ang mga pamahalaan, at kung paano nag-iipon ang kapangyarihang pang-ekonomiya. Ang hindi nakikitang kamay ay hindi isang panlunas sa lahat. Ito ang eksepsyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang eksepsyon ay nagiging trademark. Kung babalikan mo ang ating panahon mula kay Smith, halos nakakadurog ng puso ang ironya. Bumuo tayo ng isang buong sistemang pang-ekonomiya batay sa isang pariralang bihirang gamitin ni Smith. Habang binabalewala ang daan-daang pahina ng mga babala tungkol sa mga bagay na kinakaharap natin ngayon, purong kapangyarihan, impluwensya ng mga korporasyon sa gobyerno, mga pamilihan na hindi na bago ng regulasyon, kundi ng mga mayayaman na sapat na magsulat ng mga patakaran. Ang bawat krisis sa nakalipas na siglo, mula sa Great Depression hanggang sa pagbagsak ng ekonomiya noong 2008, ay sumunod sa huwarang hinula ni Smith. Kapag ang pinakamakapangyarihan ay kumikilos sa mga anino, ang merkado ay hindi na isang pamilihan. Ito ay nagiging isang entablado, at ang iba sa atin ay mga nagbabayad na manonood lamang. Tingnan ang modernong tanawin, mga higanteng tech na humuhubog sa impormasyon, mga retail conglomerate na dumudurog sa kompetisyon, mga institusyong pinansyal na sa bawat oras na sila ay nabibigo,
ay humihingi ng mga bailout ng gobyerno. Hindi ito isang malayang pamilihan. Ito ay isang kartel na nakadamit sa mas mahusay na relasyon sa publiko. At ang ginhawa na nararamdaman ng mga tagagawa ng patakaran kapag tinatawag nila ang hindi nakikitang kamay na parang isang cosmic safety net ay mas parang pamahiin kaysa sa ekonomiya. Ito rin ang parehong uri ng paniniwala na pinuna ni Smith sa kanyang unang paggamit ng metapora, ang pangangailangan ng tao na isipin ang mga di nakikitang puwersa na gumagawa ng mga bagay para sa atin na ayaw nating gawin mismo. Ang katotohanan ay mas simple at mas hindi kanais-nais. Ang mga merkado ay hindi kusang nagwawasto. Ang kapangyarihan ay hindi kusang naglilimita. At ang kasakiman, kung hindi mapipigilan, ay lalamunin ang lahat, kabilang ang sistemang nagpapanatili nito. Ang modernong kapitalismo ay naging eksaktong nilalang na pinakakinatatakutan ni Smith. Isang mundo kung saan ang isang minorya ay maaring ikiling ang board ng labis na ang mga resulta ng merkado ay magmumukhang kapalaran sa halip na disenyo. Ngunit ang pag-unawa sa tunay na ibig sabihin ni Smith ay hindi ginagawang mas madilim ang mundo. Ginagawa nitong mas malinaw. Dahil hindi naniniwala si Smith sa economics bilang tadhana, naniniwala siya na ito ay tao, maaring magkamali, maayos at hinuhubog ng ating mga pagpili. Ang talagang hinihiling niya ay balanse. Ang mga merkado ay sapat na malakas upang magbago, ang mga pamahalaan ay sapat na malakas upang pigilan, at ang mga lipunan ay sapat na matalino upang humingi ng hustisya. Hindi kailanman ipinangako ni Smith na ang di nakikitang kamay ang magliligtas sa atin. Sinabi niya na dapat nating iligtas ang ating mga sarili. Hindi na ulit ang kasaysayan, ngunit kung hindi mo ito naiintindihan, dinudurog ka pa rin nito. Kung magbibigay ito sa iyo ng bagong pananaw, sundan mo lang. May mga sagot ang kasaysayan. Ipapakita ko sa iyo kung saan hahanap